Oh my gosh, ang guwapo ko. Bilang Pilipino. Wala yan. Joke. Take two. Take two. Okay. Kung... Ito ay ang Banalita kung saan naghahandog kami ng mga mahihirap na balita patungo sa ating mga karanasan sa buhay. Ito ang ating interviewer si V at ang ating mga guests na si Sean at si Gian. So, ang ating pagsa sa ngayon na podcast ay tungkol sa puntod ng pagtanda or adulthood. Yay! So, ano yung palagay niyo sa adulthood? Yung punto ng buhay niyo yan? Anong ibig sabihin sa inyo yan? Para sa akin, privilege kasi, sa, current situation ng pamilya ko, yung kuya ko, like, she's the only one na nag-works sa amin. And I see adulthood as like a way to help my family. Yeah. So, para sa akin, happy ako pag sa tingin ko ng adulthood because I will provide for my family. Tapos like yung mga hindi nila na-experience dati, may experience nila kapag nag-work hard ako. And yeah, yun lang. Maganda naman na gusto mo mag-provide para sa pamilya mo. Eh, ikaw naman dyan, Carl. Sa tingin ko, parang test out chance yung adulthood kasi parang ita-test ka talaga kung handa ka na para sa sarili mo sa adulthood. At chance rin para bigyan makuha mo yung parang ideal life na gusto mo sana. Pero since test rin, pwede ka talaga na mag-fail. Tapos, yun ay natatakot. Nakakatakot naman talaga, lalo na nasa college na tayo, nasa kolehiyo na, malapit na tayo mag-graduate, maghanap na ng trabaho, napunta na sa utak na natin kung paano yung gagawin natin pagtanda. Kaya, ngayon, pagkukumpara natin, ano yung pananaw mo sa nakaraan na sarili mo kung parang ngayon? Sa, kunwari, kung ano ka nung bata ka, tapos kung ano ka ngayon. Sa tingin ko, parang, kasi, parang mas carefree yung batang sarili ko at insensitive rin. So, compared to now, parang parang mas stable na rin ako at mas mature na rin. So, yun talaga. Parang, mas, may mas alam ako na may mga kailangan ako talagang matapos at gawin. Kesa na, dinadelay lang. Parang gusto mo mangyari na kagad yung mga bagay na gusto mo makamit, yung gusto mo palaganap yung kakayahan mo, yung personality mo, ganun ba? Sige, salamat. Sa'yo naman siya, ano yung mga panahon mo ng kabataan ka lang, tapos ngayon, nasa kolehiyo ka na, ano sa tingin mo ang nangyari sa buhay mo? Dati, parang pasaway ako ng bata. Palagi ako lakas sa bahay para naglaro. Or kapag hindi naman lumabas sa bahay, palagi ako nag-cellphone or TV. Hindi ako nakikio-cooperate sa mama ko kung mayroong pinapagawa, kahit mga schoolworks ko. Hindi rin ako minsan hindi talaga ako nagpapasa. Pero pag kinumpare ko nung yung dati na yun, ang daming pagbabago. Ngayon, parang mas na ako, like, workaholic na tao, na palagi ako busy, may palagi ginagawa. Like, nasa utak ko palagi, araw-araw, dapat may ginagawa ako, na kahit ano man, kung schoolworks, or mga productivity, yun. Pero saan punto siya ng buhay mo na na-realize mong kailangan mo na magbago? Parang kung dati pasaway kang bata, tas ngayon, ang dami mo nang ginagawa, nagpapasa ka na ng mga activity, ano yung nagbago?
sa, ano yan eh, sa pandemya, Mm. dami pagbabago yun. I won't disclose anymore kasi nasa family problems na yan. But it's the main parang climax ng pagkakabago ko na yun. Yung pandemic talaga ah, na naapektuhan tayo lahat, especially kasi napaka-isolating talaga yung experience nun. So, yung transition natin sa, sa pagkakaganda, naapektuhan. So, nagbabago tayo. Like, tumanda na tayo. So, anong sa tingin nyo yung, sorry. Ano yung sa tingin nyo yung ngayon? At paano mo i-describe yung sarili nyo ngayon? Kaysa sa, yung, syempre, nabago na kayo. So, ano yung pinakagusto mo sa sarili nyo ngayon? O pinaka hindi gusto nyo? Ganun. Gusto ko na yun, like na yun, masaya na ako palagi, ibis na yung, Parang hindi ako makapaniwala. tinatry ko maging masaya. Okay. Imbis no, nung mga, in the dating years palagi ako sobrang gloomy, like, lagi ako nag-listen sa mga doomers songs, sa mga gano'n. Sige. Yeah. Pero yung ayoko pa rin na yun, nag-stuck pa rin sa akin yung procrastination. Oo, Ayaw ko wala yan. tayong lahat. Kahit anong magawa ko, wala. Yung laziness ko nandiyan pa rin. Pero nakukombat ko naman din. Parang napipilit kasi kolehiyo na tayo. Yeah. College na tayo. Yeah, like, you gotta lock in. Kalakin. Ganun. Ano yung pinakagusto mo sa sarili mo ngayon, hindi, sa pagtatanda mo? Parang yung standards ko na sa mga bagay, parang better na. Like, dati rin, my crush phase rin ako. Pero, yun talaga, hollow talaga yung feeling. Kaya, pero parang, ibang tao na ako, kaya tumaas na yung standards ko. Like, it's not shallow, like, just based on the looks. And, di na ako masyadong deceptive. Tsaka parang may mga bagay na mas naiintindi ko na. Like, parang sort of more empathetic as well with other things. No. Sympathetic, I guess, as well. Yeah. Yun. We love a change of standard dito. Yun. Pero kung may mga goals ka sa buhay na gusto mong tuparin sa susunod na mga 20 taon, like mga 20 years later, ano yung mga goals na gusto mong ilaan sa sarili mo nun? Gusto ko, ang pinaka-unang goal ko after college talaga, pumunta si Japan. Live there as long as I can, kahit kasi to be honest, Napaka-disiplinado. Napaka-disiplinado ng Japan. Yeah, tapos sa Japan, doon ko plano mag-writing. Right now, I'm writing something na it's like zombie genre. Yun. And of course, sana makapasok sa studio Ghibli. Yeah. Lahat naman tayo gusto Yep. pumasok na dito. Gusto ko rin maging manga artist. Yeah, I have a lot of stories in my just just too lazy. But eventually, I think in the next 20 years, I can maybe get my comics published in Weekly Shonen Jump. Weekly shonen, ang taas naman nun. You know. Yung biggest enemy talaga, laziness eh. Tayo. Yeah, it's our biggest, Biggest all. Pero sa tingin ko, at pagdating sa procrastination, mawawala yan pag nagtrabaho ka na. of course, kasi araw-araw, i-blast master ka ng task, like, to the point na
kailangan mo magpasa kagad sa ganitong oras, pasa na kagad. So, mawawala yung utang mo na parang pagiging tamad, gano'n. Kasi kailangan mo na magpasa kasi mawawalan ka ng pera doon, nagtatrabaho ka na doon. Kaya malay mo, pag nakakuha ka ng trabaho sa Japan, doon na lalaan yung fan inspiration mo. Kailangan mo nang magpasa, kailangan mo nang gawin yung mga ganitong bagay para lang makamit mo yung dream goal mo na magpakita sa weekly show ng media or like magtrabaho na doon. Malay mo lang. Pero, it's your goal. Parang gusto mo siyang sikapin na makuha yung, yung dream na yun. Eh, ikaw ba, Card? Within the 20 years, gusto ko rin sana pumunta ng Japan. At least, for parang sightseeing, pupunta talaga. Pero hindi talaga ako sure kung mag-abroad ako para maka-work doon o hindi. Kasi di pa ako sure kung kailangan ko talagang overseas doon sa Japan para ng bilang animator o manga artist rin doon o hindi. Kasi kung kakailangan kong sa Japan, edi kailangan ko talagang ituro ang sarili ko paano maka-live there. Like, independent skills, tsaka parang i-study na rin yung Japanese, like, more than usual, tsaka yung yung pag-writing nila, yung kanji. Tapos like, other than yung parang trabaho na stable, gusto ko rin sana makapamilya within 20 years. Siguro. Wow! Okay. Kasi besides stable job, yun talagang parang parang number one goal ko sana sa buhay. Ang cute, ang cute. Ang ganda. May problema ka? May gusto kang pag-usapan? May gusto kang kainin? Sa Bananalita, kahit anong topic na pag-uusapan, kahit banana, hard-hitting interviews na walang sense, pero solid sa tawa. Dahil sa Bananalita, mas okay nang magmukhang tanga kesa sa magmukhang seryoso. Bananalita, hindi kasya sa expectations mo. Pero, swak sa trip mo. Oh my gosh, ang buka ko. Mirang Pilipino. Wala yan. Joke. Take two. Kung may pagkakataon kang mag-iusap yung nakakataon ng sarili, anong iyong pag-uusapan sa sarili niya? Ang gusto ko lang sabihin sa sarili ko in the next years, if I finish one of my novels, is literally one of the only thing I want to finish within this year and continue it as long as I can. If I would be happy I do that because it's my first accomplishment. Ganda. Yeah. Hindi talaga ako sure kung makakatagumpay o hindi ang sarili ko like within the next 20 years. Pero Siyempre naman. yeah. Pero ang alam ko lang na sasabihin ko para sa matanda kong sarili, just in case wag mong iwala ang sarili mo. Kasi alam ko, eventually, may sort of crash out o depression na mangyayari sa life natin. So, yun lang sasabihin ko para sa kanya. Parang identity crisis nung dadot eh. Oo, tama. Kasi ngayon, especially dun sa mga creative fields, parang nakakatakot talaga maging, siguro artist. Yes. Sa ngayong climate na yan. Yun nga ang daming pressure talaga. Yeah, because suddenly
bigla ka lang mawawala ng like, idea, bigla mag-burn out ka, and you have to meet deadlines para lang make ends meet. Tapos, pag-adjust na rin yung parang sense of priorities mo sa buhay. Not to mention yung mga AI ngayon Huwag natin pag-usapan yun. Iba na yun. Ibang paksa na yun sa iba. Oo, nakakatakot talaga magkanta eh. Kaya, reasonable naman na ang hirap i-vision yung sarili mo like mga 20-30 years later. So, kung pag-uusapan natin yung mga obstacles na iniisip niyong baka harapin nyo in the future, kunwari, pagdating sa pera, pagdating sa mga trabaho, baka mahirap siyang makuha o ano, or parang paghahanap ng asawa, malay mo. Ano yung mga malaking hapon sa tingin niyo ang mangyayari pag tanda niyo? Wait lang ako. Like, what will be your obstacles when you grow up, when you become an adult, pwedeng financial issues? Para sa akin kasi, focus talaga ako sa career. So, most likely, mga jobs yung obstacles ko. Okay naman ako sa pagko-communicate sa mga tao. Like, can talk with them. Pero yung magkahanap ng quality job, yun yung mahirap. Especially dito sa Pilipinas. Even sa Japan. Like, kailangan mo ng experience sa isang Japanese company before you can work in a Japanese company. Yeah, yun yung yung standards nila doon. Kaya like right now, pinaplano ko kumuha ng job sa call center. Gamit yung connections ng tita ko. Yeah. So, hindi ba mahirap yun? Dahil ang dami mong kliyente na talagang aawayin ka ng todo. Ang dami masasamang mga pangyayari pagdating sa call center, maraming minumura ka, inaaway ka. Di ka pa nagsasalita, di galit na nga sila eh. I mean, you have to make ends meet. Wala kang magagawa. Pero, dapat, as long as na you have to get through that obstacle, naka-focus ka lang talaga sa career at yung obstacle yun mawala sa isip mo. Yun, makaka-ascend ka sa stages sa life mo na comfortable ka na. Yan. Parang same rin yung concerns ko sa kanya. Pero rin kasi, tinatry ko para parang i-improve ang sarili ko para sa trabaho. Pero, tapos, kaya, yun, parang, biggest issue talaga para sa akin is kung ma-accept ba ako o hindi. Tapos, parang, ang inisip kong kasi, naman ako, makakapag-usap, pero ang sana lang ay makikipagkaibigan rin ako sa mga tao rin. Like, kasi parang yun pa rin talaga na face kong problem ngayon. Pati rin ngayong term dahil sa mga class changes Ano pa ba? Yun rin, yung pera, quality job, yun yun talaga ang naisip ko. Kaya nga sinasabi nila ng mga parang advice nila pagdating sa kolehiyo is kumuha ng connections. Kasi malay mo, pagtanda mo, pwede mo silang lapitan anytime kung ano yung handle nila. Kunwari, sa mga photographers, may mga kilalang photographers dito sa CIT, pwede mo silang lapitan patungo sa paghanap ng trabaho, baka may bakanting posisyon dyan para sa photographer, kunin niya na ako. Kaya, parang in-advise ngayon is connections lang. Dito mo papalaganap yung kakayahan mo pagdating sa pagsasalita. Kung paano ka may kipagkapwa. Kaya di bali lang wala man lang kayong karanasan pagdating sa pagtanda na parang tatanungin sa'yo kung ano yung past experience ng mga
past experience siya sa trabaho ko. Di baling wala kayong maibigay na past experience kung magaling kayo magsalita, kung magaling kayo makipagkomunikasyon sa mga kapwa-tao, may malaki na yung chance na makuha na kayo sa position na yun. Lalo pag call center, pag alam mo paano kumalma pagdating sa mga kliyenteng mabilis magalit, diba? Tama. So, iyon ang pagtatapos ng aming podcast na Bananalita. Sana lahat ng mga narinig niyo sa mga pananaw namin ay may matutunan kayo at may mailaad kayo sa inyong mga kaisipan. Ito ang Bananalita, naghahandog ng mga mahihilag na balita. Maraming salamat! Yay! Kami!